Agad na nagsumbong si Cecil kay Mrs. Montecarlo. Kaya't pupuntahan sana ni Amalia sa opisina si Damian dahil naaawa siya sa kanyang apo na anak ni Cecil. Nagulat na lang siya nang biglang narinig niyang sumisigaw si Glenn sa kanyang library. Nakita niya itong nakahiga sa sahig at nakatabing ang bibig at hindi makakilos. Tinawagan niya agad ang driver at mga kasama sa bahay. Gayon din si Damian. Naisugod agad sa ospital si Mr. Montecarlo. Agad ding pumunta si Damian sa ospital kahit nitinakwil siya ng kanyang mga magulang. Hindi niya kayang tiisin ng mga ito. Nang marating ni Damian ay tulog ang kanyang ama. Maluha-luha ang kanyang ina nang makita siya. Sa kabila na masama nilang pinagsasabi at ginawa sa kanilang anak, hindi pa rin sila natiis nito. Salamat anak sa pagpunta mo dito sa ospital. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng nagawa namin sa iyo. Ang layo na nang naabot mo. Nagawa mong tumayo sa sarili mong mga paa nang wala kami. Naging isang mahusay ka na negosyante. Ang dami-dami mo nang naipatayong negosyo. Nagising ang ama ni Damian at napako ang tingin nito sa anak nito. Sorry anak. I'm so proud of you son. Sa lahat ng achievements mo. Sambit ng daddy niya. Ma'am, Dad, hindi po ako galit sa inyo. Alam ko pong para sa akin ang ginawa ninyo. Gusto ko lang pong malaman kung may kinalaman kayo sa pagkakaaksidente ni Jermaine dahil alam ko pong hindi kayo boto sa kanya. Anak, hindi namin magagawa ang ganoong bagay. Galit kami sa kanya dahil si Cecil ang gusto namin para sa iyo. Tungkol nga pala kay Cecil anak, nakikiusap kami ng daddy mo na kahit hindi mo pakasalan si Cecil. Kahit sustentuhan mo man lang ang aming apo. Ma'am, hindi ko po anak ang batang iyon. Inilabas niya ang DNA result galing sa kanyang bulsa. Hindi nga siyang ama. Nagulat ang kanyang mga magulang dahil naniwala sila kay Cecil. Ilang taon silang pinaniwala na apo nila ang anak nito. Galit na galit ang mag-asawa kay Cecil. Sorry anak, dahil mas pinaniwalaan namin si Cecil kaysa sa iyo na anak namin. Naging bulag-bulagan kami sa mga sinasabi niya sa amin. Mabuti na lang at hindi natuloy ang kasal ninyo. Kaya po mas pinanindigan ko po kung sino talaga ang gusto ko at mahal ko dad ma'am. Nahihiya kami kay Jermaine dahil madami kaming nasabing masasakit na salita sa kanya. Anong balita na sa kanya? Ang tagal niya nang nawawala. Kahapon po nag-attend ako sa party nila. Kasama ni Jermaine, si Nico Del Valle. Hindi ko po alam kung anong relasyon nila. Ang tagal niyang nawala at hindi niya ako binalitaan kung anong nangyari sa kanya. Baka kaya siya hindi na bumalik anak dahil namin ang iyong daddy. Alam niya ma'am na itinakwil niyo ako noon. Hindi ko na alam ma'am, pero babawiin ko siya. Kasal kami at mahal na mahal ko siya ma'am. Kahapon din lumipat na ng pwesto si Nico Del Valle. 70% share ang meron sila sa company at maraming kaanumalyahan ang natuklasan sa company. May sabwatan din ng vice president at may handle sa finance. Ang best friend niyo na ama ni Cecil at si Cecil. Nagulantang lalo ang mag-asawa sa nalaman. Pinagkatiwalaan niya kanyang kaibigan pero siya palang aahas sa amin. Ipapakulong ko sila. Nagawa na dadang aksyon ng mga Del Valle. Sa ngayon, magpahinga muna kayo. Lalo sa kalagayan nyo na mild stroke po kayo. Ako na muna po ang bahala. Magpalakas po kayo. Kinabukasan maagang pumasok sa opisina si Damian. Inopen niya muna ang TV dahil wala pang napasok sa isip niya. Ladies and gentlemen, for Jermaine's fashion design, let's all applaud the very talented and beautiful international model and fashion designer, Miss Jermaine Del Valle. Naistatwa si Damian nang marinig ang pangalan ni Jermaine at nagtataka din siya kung bakit hindi na Chavez ang ginagamit itong apelyido. Imposibleng maikasal sila ni Nico dahil kasal kami at legal yun. Tinawagan niya si Marlon at nagpatulong siya na makakuha ng magaling na private investigator para alamin ang lahat tungkol sa mga Del Valle. Kinagabihan, may nakuha agad na informasyon dahil kilalang kilala pa lang ang angka ng mga Del Valle sa France. Magkapatid pala si Nico at Jermaine. May ipinasang family picture sa kanya. Family picture ng mga Del Valle. Napansin niya ang bata na hawak kamay ni Jermaine.
May hawig ito sa kanya. Kailangan niya makausap si Jermaine. Kailangan niya ding humingi ng pamanhin dahil i-judge niya si Jermaine ng ganun-ganun lang. Gagawin niya ang lahat para mapatawad siya ng asawa niya at gusto din niyang malaman kung bakit ang tagal niyang nawala. Ang dami-dami niyang gustong itanong sa asawa niya. Kinabukasan, may pamiting ang Dalbalie sa Monte Carlo Enterprise at siyang umattend para sa daddy niya. Gusto din niya makita at makausap si Jermaine. Dumiretso ito sa opisina ni Jermaine. Kumatok muna ito at diretso siyang pumasok. Sa mga papeles, nakafocus ang atensyon ni Jermaine. Anong ginagawa mo dito? Huhusgahan mo ulit ako? Wala akong oras para makipag-away sa iyo, Mr. Monte Carlo. Sambit ni Jermaine. Mr. Monte Carlo? Love ang dati mong tawag sa akin. Alam mo kung gaano kita kamahal. Halos mabaliw ako nung mawala ka. Ilang taon ang lumipas. Halos suyudin ko ang buong Pilipinas paghahanap sa iyo. Oo, inaamin kong hinusgahan agad kita nung muli tayo magkita. Dahil wala akong kaalam-alam kung anong nangyari sa iyo tapos makikita ko na may kasama kang ibang lalaki. Ang sakit-sakit, Jermaine. Parang biglang lumambot ang puso ko nang makita ang itsura ni Damian. Aminado akong may kasalanan din ako. Mag-asawa kami pero hindi ko siya nagawang balitaan kung anong nangyari sa akin dahil na din sa hiling ng pamilya ko. Love, kahit lumuhod ako sa harapan mo, mapatawad mo lang ako. Hindi ko alam na si Nico Del Valle kapatid mo. Kaya naging iba din ang takbo ng isip ko nung makita ka. Kayo, na magkasama. Close na close kayo sa isa't isa. Hindi ko alam kung anong nangyari sa iyo, kung anong tumatakbo sa isip ko. Maluhaluhang sambit ni Damian kay Jermaine. Alam ni Jermaine kung gaano siya kamahal ng asawa niya. Inalagaan at ipinaglaban siya nito kahit sa magulang niya. Kahit ginawa siya matigas ng kanyang kapatid, hindi niya kaya makitang nahihirapan ng asawa niya. Bigla niyang niyakap si Damian habang umiiyak. Love, mahal na mahal kita noon hanggang ngayon. Hindi pa rin nagbabago. Sambit ni Damian. Kumalas ng pagkakayakap si Jermaine kay Damian at tiningnan ito sa mga mata. Love, sorry hindi ko nagawang ipaalam sa iyo kung nasan ako at kung anong nangyari sa akin. Minabuti ng aking pamilya na iayos ko muna daw ang buhay ko at hanapin kung sino may kagagawan ng pagkakabangga sa akin. Halos mamatay ako noon. Pero wala pa rin kami nakuhang ebidensya kung sino may kagagawa noon. 3 buwan akong na-comatose. Akala ng pamilya ko mamamatay na ako. Maraming dugo ang nawala sa akin. Buti na lang magkapareho kami ng dugo ni Kuya Nico. Paano nangyari na magkapatid kayo ni Nico? Wala kang kapatid at sabi mo, patay na ang iyong ama. Tanong ni Damian. Yun din ang alam ko. Nung nalaman ni Kuya Nico na magka-blood type kami, nung sinalinan ako ng dugo, nagpa-DNA test si Kuya Nico. Dahil matagal na din pala niya kaming hinahanap ni Mama. Naging buo na ulit kami, love. Sambit ni Jermaine. Love, kumuha ko ng private investigator. May pinasa siyang family picture nyo. May kahawak kami kang bata sa picture na kahawig ko. Anak ba natin siya? Tumango si Jermaine at nangingilid ang luha. Gustong gusto ko na niya makita at makalaro. Nasaan na siya ngayon? Anong pangalan niya? Ako din, love. Gusto ko na siyang makita. Hindi ko man lang nakita ang paglaki niya. At gaya nga ng sabi ng pamilya mo, gusto ka nilang protektahan, gayon din si baby. Nasa France pa siya, love. Kasama ni na mama at papa. Jerian ang ipinangalan ko. Kapangalan ng bar bistro at kinuha sa pangalan nating dalawa. Maya-maya pa'y rinig ni na Jermaine at Damian na may nagwawalang babae sa labas ng opisina at biglang pumasok si Cecil sa opisina ni Jermaine habang higit-higit ang mga gwardya. Anong ginagawa mo dito, Cecil? Di ba guard? Sabi ko wag niyo siyang papapasukin dito. Hindi na siya related dito. Nagsisisigaw ito at dinuduro niya si Jermaine. Dahil sa yung babae ka, nawala na ng ama ang anak ko. Ngayon naman, inagawan mo ko ng pwesto sa company na ito. Ewan ko din sa iyo, Damian, kung anong nagustuhan mo sa babaeng yan.
Kung tutuusin mas maganda at mas magaling ako sa kanya. Dapat hindi na kita binuhay noon. Sabay turo kay Jermaine. Nadula si Cecil sa kanyang nasabi dahil sa sobrang galit. Anong binuhay? Anong pinagsasasabi mo? Ikaw ba ang bumangga sa akin noon? Mabilis nilapitan ni Jermaine si Cecil at isang malakas na sampal ang ibinigay niya dito. Akmang hihigiti ni Cecil ang buhok ni Jermaine. Napigilan lang ito ng guard at inilayo ni Damian si Jermaine. Oo, at dapat hindi ka na nabuhay pa. Magbabayad ka, Cecil, sa lahat ng ginawa mo. Guard, tumawag kayo ng pulis. Jessa, pasave ng record sa CCTV. Gagamitin nating ebidensya ang pag-amin niya. Ang tagal-tagal naming hinanap kung sino gumawa nun sa akin. Si Cecil lang pala. Pagbabayaran niya lahat ng kasalanan niya, love. Magkakasama-sama na ulit tayo. Mabilis na nagpunta sila sa office ni Nico. Nagulat ito na makita magkasama sila. Kuya, dinampot na ng mga pulis si Cecil. Siya pala may kasalanan ng pagkakabangga sa akin noon. Paano mo nalaman? Sumugod siya kanina sa opisina ko at umamin siya. Mabubulok siya sa bilangguan. Ang tigas ng dibdib niya na nagawa niya sa iyo ang ganoon. At okay na din kami, kuya ni Damian. Seryoso nakatingin si Nico kay Damian. Kuya, humihingi ako ng paumanhin sa nangyari nung party. Hindi ko sinasadya. Biglang pinutol ni Nico ang sasabihin ni Damian. Okay na. Alam ko namang hindi ka matitiis ni sis. Wag mo lang sasaktan ng kapatid ko. At kami ang makakalaban mo. Oo kuya, hindi ko yun gagawin sa asawa ko. Nag-half day lang si Jermaine at gusto niyang balikan ang bahay nila noon ni Damian sa Jurian Bar Bistro. Kitang-kitang ipinagbago nito at lumago ito ng husay. Umakyat siya sa dati nilang kwarto. Ganoon pa din ang ayos. Kahit ang mga gamit ko, nandun pa din. Pati ang mga damit ko, nandun pa din at hindi nagalaw. Yakap siya ni Damian sa likuran at hinalikan siya sa leeg. Unti-unting humarap si Jermaine at hinalikan siya sa labi ni Damian. Halik na sabik dahil sa tagal nilang hindi nagkita. Hanggang sa unti-unting tinatanggal ni Damian ang saplot ni Jermaine. At masaya nilang pinagsaluhan ang isa't isa. Mga pawang pagod na pagod sila. Pero pinilit pa din nilang lumabas nung hapon dahil gustong ipakita ni Damian yung mga naipatayo niyang negosyo. Kasama na din ang handmade bag na ginagawa ni Jermaine noon. Tuwang-tuwa si Jermaine na makita yun. Dahil naalala niya yung mga panahon na gumagawa siya noon. Pagkatapos siyang itour ni Damian, nagdiretso sila sa ospital. Madami silang dalang prutas at kumatok sila sa pinto. Parehong nanonood ng television na mag-asawa. Iba na mga aura ni Amalia. Hindi na sila mukhang matapang at makikita mo ang pagsisisi sa mukha ng mga ito. Ganoon din si Glenn. Jermaine, humihingi kami ng tawad sa nagawa namin sa iyo noon. Sambit ni Amalia. Okay na po. Hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Alam ko pong nais nyo lang na mailagay sa maayos ang anak nyo. Alam ko pong mahal kayo ng asawa ko. Kaya mahal ko din po kayo. Biglang nagring ang cellphone ni Jermaine. Tumatawag ang kanyang anak. Mabilis niya iyong sinagot at pinakalala niya ang daddy nito, ang lolo at lola. Tuwang-tuwa din ang bata na makilalang kapamilya niya. Si Tita Joy ay nasa France na din kasama ni na mama at papa. Humingi din ng tawa dito si Amalia at Glenn. Mabilis na inayos na mag-asawa ang papel nila para makalipad sila papuntang France. Walang mapaglagyan ng saya ang mag-ama nung nagkita sila. Sa France na din sila nanirahan at mas pinili nila doon dahil tahimik at ayaw nilang maulit yung nangyari kay Jermaine noon. May mga pinagkakatiwalaang tao si Damian na siya nag-handle ng kanyang mga business. Dito na po nagtatapos ang story ni Jermaine at Damian. Maraming salamat po sa sumuporta. God bless po!